their Bibles sa 2 Peter. 2 Peter chapter, saan na ba yung notes ko? Ayan. Medyo na ako ngayon. Alam ko lang function ng notes at copy-paste para ma-save ang Mother Earth. Hindi na ako gumagamit ng typewriting, paperless na. Ayan. 2 Peter chapter 1, chapter 1 verse 5 to 11. At babasahin ko po sa New Living Translation. 2 Peter chapter 1 verse 5 to 11. In view of all this, make every effort to respond to God's promises. Supplement your faith with a generous provision of moral excellence, and moral excellence with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with patient endurance, and patient endurance with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love for everyone. The more you grow like this, the more productive and useful you will be in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But those who fail to develop in this way are short-sighted or blind, forgetting that they have been cleansed from their old sins. So, dear brothers and sisters, work hard to prove that you really are among those God has called and chosen. Do these things and you will never fall away. Then God will give you a grand entrance, grand entrance, into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Minsan pa manalangin po tayo muli. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Thank you for leading us to this wonderful service, that we ought to worship you in spirit and in truth. Pour out wisdom, knowledge, and understanding. Because wisdom is a defense. Knowledge is a defense. But the excellency of wisdom, it gives life to those who possess it. Lord, we want life better than any other. Because as we live for you, we can speak for you. As we live for you, we can do something greater and for the glory and to tell the story that victory is at hand. Victory is our stand. Victory is our story. Kaya Panginoon, maraming salamat. Gabayan mo kami at patuloy na masidlan kami ng kaligayahan at kasiglahan na patuloy na bumangon, umayon, at gawin ang itinakda mo sa aming mga buhay. Kaya salamat po. We will perform not for our own sake, but we will be transformed in the likeness and for the glory of who you are. And you are a good God, a loving God, the God who sees, the God who blesses, and that is who you are. Kaya Panginoon, maraming salamat. We bless your most holy name. We give you back all the honor and all the praises in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So, ang mensahe po na nais ko pong i-share sa inyo ay pinamagatang Get Updated. Get updated. So, bakit, Pastor, get updated? Alam niyo sa buhay na ito, we are living in a fast-paced life. Kailangan sa bawat araw, sa bawat linggo, na-update ho tayo in terms of decision making, in terms of how we manage our money, how we develop our skills and relationship, especially sa ating pamilya, at kung paano natin palakihin at disiplinahin ang ating mga anak. We need to be updated. Yung dati, ikaw ay inilalagay sa sako, pag matigas ang ulo, palagay ko hindi na pwede yun. Dati ikaw ay, pag nagkasala, ay patatayuin ka at ilalagay ka sa isang puno at doon ikaw ay papaluin ng 5 ulit. And things are changing, mga kapatid. And most often, ang mga kabataan ngayon at ang mga anak natin, yes, kailangan pa rin silang disiplinahin, kailangan pa rin silang istriktuhan. But I believe for this generation, it's more about
on the talking side. It's more about on listening to what they're saying and explaining and telling them that you love them, and you just not say it but you do it, and you have interaction with your children. Yun ho ngayon ang bagong norm para mag-raise up ng mga bata. Kasi yung mga nangyari noon, hindi na pwedeng mangyari ngayon. Sapagkat ang sabi ni Haring Solomon, kung sasabihin ninyo na mas maganda ang nangyari noon, nagkakamali kayo. Sapagkat sa pagbago ng ayon ng lahat ng nangyayari, ito'y laging sa kapakinabangan at applicable para sa taong gumaganap sa panahon at pagkakataon ngayon. Kaya, there are internet, there are YouTube, there are Google. So, ang mga bata ho ngayon is more on inquisitive. They are more on inquiry. Kasi ho, ang mga bata ngayon dahil mabilis ho ang information, mabilis ma-develop ang kanilang mental skills. Kaya iba ho yung panahon ng 1980s. Iba rin ho yung panahon ng 1990s. Na noong panahon ay pwede kang maglaro ng tumbang presong nakayapak. Pero ngayon, hindi na katulad ng panahon dahil dati, maraming bakanting lote at walang masyadong mga sasakyan na nakaparada sa kalye. Ngayon, kahit sa ang subdivision, ang daming sasakyan, ang daming mga dayo at hindi mo nakilala kung sino ang yung kapitbahay at baka makidnap pa ang yung mga anak. Most often ngayon, ang mga bata ay nasa loob ng tahanan. Katulad ho ngayong pandemic. So, what they need to have is a parent that will communicate with them. Communication is essential. That's why if you will not update, kung laging gagawin mo, ito kasi yung itinuro sa akin ng magulang ko noon. If you will apply it right now, and you will be feeling like you are the boss, ikaw ang tatay, akong hari ng tahanan, tumigil kayo, huwag kayong magsasalita at huwag kayong magsasuggest. I think, mga kapatid, how you communicate today needs to have some adjustment. Dati ho, nung ako'y pinalalaki, syempre, ito ho yung mga baby boomers ng mga magulang natin. When they're speaking, you are not allowed to speak. Hindi kayo pwedeng sumagot. Pag sumagot ka, bastos ka. Diba? Pero ngayon, diba, honey, ewan ko kung na-observe niyo, Mamsi, Papsi, ang mga anak nyo ngayon, nag-i-explain. Sinasabi nila, Mami, kasi ganito. One time, I've been talking and I want to discipline my son, Johan. Sabi kong ganyan, Johan, simula ngayon, grounded ka. For the next 24 hours, you will not touch my cell phone, you will not touch the tablet, you will not touch the remote control. Alam nyo, I was shocked. Sabi niya, Daddy, grounding kids are not necessary anymore because you hurt their feelings. Oh my God! 7-year-old telling me that please don't ground me because you are hurting my feelings. So how would I react? Diba? Iba yung pagpapalaki ng panahon nila Brother Bernard. Iba yung But what I'm saying, nandun pa rin yung disiplina. Hindi yung mawawala yun. Yung pagmamahal nandun pa rin. But the way, the approach, it needs to be updated. Eh kung sasabihin ko, bahala ka. Magtiis ka dyan. But the children needs an explanation. Why I am grounded, Daddy? Ito pa. Old generation doesn't appreciate so much. Yung mga tatay natin noon, they will not say that I'm proud of you. They are so shy. Baka sabihin kasi baka magselos yung kapatid mo na ikaw ang paborito ko. Pero by this time, on my generation, we always speak encouragement to our children. Kasi wala na mag-i-encourage sa kanila. Dati kasi, kaunti lang ang populasyon. Ngayon, ang dami ng bully. Ang dami ng nangaasar. Ang dami ng mapamintas, name calling. Sasabihin sa'yo, bano-bano, ganyan. O ikaw, ganito, malambot ka, ganyan. Diba? People are so easy to say something to you. Kaya kailangan sa bahay, we need to be updated how to deal with our children. Kaya dito ho sa atin ng pag-aaral, ang sabi ni Pedro, alam naman ninyo na ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa pananalig. Yes, we all started by faith. Balikan lang ho natin ang sabi sa Book of John, lahat ho ay nilalang ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. God created everything, whatever you see, maybe it's an animal, it's a people, or a tree, lahat ito ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ay anak ng Diyos. At para maging anak ng Diyos, kailangan mo ng pagsusuko.
Kailangan mo ng pagtanggap, kailangan mo ng kilalanin si Jesus at ikumpisal ng iyong labi ng iyong bibig at tanggapin bilang Panginoon at personal na tagapagligtas at pagharin mo sa iyong puso. And that is John chapter 3 verse 3. That is the born again encounter. But sad to say, people are often falling short in the glory of God and falling short to be consistent. They were baptized. They knew how to prophesy. They knew how to pray. But sad to say, when we are too familiar, when everybody's praying, everybody's eyes closed, and you are palingalinga at bukas ang iyong mga mata, lack of intention, lack of seriousness, and you feel so comfortable, and you lose respect. That's why you need to update yourself. Am I really doing the perfect plan of God? Or am I falling away in the times that I did not recognize? Minsan kasi akala natin maalam na tayo, pero sa totoo hindi tayo maalam. Minsan akala natin yung pag-awit, pagtugtog, pagkanta at pangangaral at pag-opening prayer, akala natin nakakapaglingkod na tayo. Pero hindi pa pala yun ang kabuuan ng paglilingkod na nais makita sa atin ng ating Panginoon. That's why we need to get updated. We need to be mature and to nurture the gifts and the calling and the enthusiasm and the power of the Holy Spirit and the fruit of the Holy Spirit inside our lives, inside our hearts, and to see that in us, that they can see that we are the living testimony. We are the salt and light. We are the fruit bearer. We are the child and sons and daughters of the Most High God. Kaya kailangan nun sa ating buhay, we are accountable to desire, Lord, I want more of you and less of myself. Kaya nga minsan, I always have a heart check. Lord, baka naman sa sobrang ginagalingan namin, minsan na lilimutan na namin na ikaw ang dapat maparangalan. Sometimes in my prayer time, nakakatakot din ang promosyon. Sapagkat minsan ang bilis ng pagpapala. And sometimes, we really lack the time to be more serious and to sit back and sit down. Lord, it's all because of you. Itong ginagawa namin, ikaw ang dapat may taas. Mga kapatid, mga taga-biyaya, iwasan ho natin na hindi lamang ho tayo basta maging proud na tayo mga taga-biyaya ng Diyos. Yes, it's good. But sometimes, it might go in a wrong way, na mas pinagmamalaki na natin yung church natin kaysa pinagmamalaki natin ang ating Panginoon. Because Jesus is the founder of the church. Jesus is the center of this church. Kaya no matter what, no matter how good we are, still God is the real good thing. He's the real good person. He's the one who needed to be glorified. He's the one who needed to be lifted up. Because apart from Him, we are nothing. Am I talking sense, mga kapatid? Sabihin nyo nga dyan sa comment section, yes, Pastor, we are connecting, we are connecting. Kaya if we will not upgrade, we loses the grip. If we will not upgrade, ano ang mga hindrances pagka tayo hindi nakapag-upgrade? Technically, nung isang araw, sabi nitong iPhone na ito, update is ready. Your software is ready for an update. So pumunta ako sa storage setting or sa setting section. At ang sabi dito, you cannot update because you need to empty a space of 1.2 gigabyte. Sabi ko, paano to? Buburahin ko mga pictures. And then I have learned, you need to offload some of your applications. So you cannot update if you are, tama yung sinabi ni Pam, if you are full of load, full of worries, full of woes, full of anxiety, you cannot comprehend and you cannot hear God because you are too busy. The world is too noisy. But sometimes you need to be still. You need to keep quiet. You don't need to pray any word. You just need to pray and keep quiet and learn and receive the power of the working of the living God. Hallelujah. You need to upload the application. So anong gagawin ko? I-upload si Facebook,
i-upload si podcast na 3 point something gigabyte ang kinukonsumo. At ako nung una natatakot. And the first time, you're afraid. Baka mabura yung files. Pero sabi dito sa description, sabi nung command, babalik ulit yung lahat ng files mo pag kinlik mo ulit sila na ma-restore doon sa application mo. Sometimes, we thought that we know it all. But apparently, we are still halfway full. Akala natin puno na tayo. Pero yun pala ay kalahati pa lang. Kaya when I was preparing this message, I never been excited mga kapatid every Sunday. Ngayon pa lang, Wednesday pa lang, midweek service pa lang, I'm thinking about Sunday service. Because I know, this is our season. And I'm looking better and younger every day. Because when you have joy in the inside of your heart, daig mo pa ang nakainom ng Centrum. Sapagkat pag ikaw ay nasa piling at presensya ng ating Panginoon, ikaw ay magiging maligaya, maaliwalas, magaan kasama, at makikita sa iyo ang liwanag na nagdiningning buhat sa ating Panginoon. The glory of the Lord is risen upon me. The glory of the Lord surrounds me. Kaya ang sabi ni Moses, show me now your glory. I will not go unless you go with me. I will not have a project 2020 if not for the Lord. Marami namang pwedeng magbigay. Marami namang pwedeng tumulong. Bahala sila. Maliit ang pananalig nila eh. Bakit natin sila tutulungan? Mga kulang sila sa pananalig, mga mabababaw, mga mahihinang elemento, kaya kayo naghihirap. But no, we don't go that way. Because the strong are obliged to help the weak. Those who have more in life should cater the needs of the less. Yun ang turo ng ating Panginoon. Kaya kung sa Diyos ito, magtutuloy-tuloy. Kung hindi ito sa Diyos, kahit 5,000 walang magbibigay. At meron pa akong isang kausap, kagabi, isang matanda, na taga-Canada, naging kaibigan natin, yung katulong natin sa Prayer Mountain, si Brother Tony. At ang sabi niya, "O Kenneth, kumusta ka na?" Kinumusta ko eh. Sabi, "Kumusta ko kayo? Medyo, we have to huddle a little bit more funds." At ang sabi niya, "Hayaan mo Kenneth, after 2 days, I will send some funds for your project." Palakpakan natin ang ating Panginoon. So if you are updated that God heals, God restores, God blesses, what God commanded us, He will help us. Where God leads, He provides. Where God directed us, He will provide for us and guide us. So, kaya napakahalaga. Every time you listen to the Word of God, you're expecting to be blessed. You are expecting to get something from the Word of God. Kaya kayong mga nakaupo sa inyong dining table, sa inyong living room, sa inyong kwarto, pupungas-pungas ka pa, dalian mo, maghilamos ka para ma-refresh ka, magsipilyo ka para fresh na ka na, at isuot mo ang iyong pinakamagandang long sleeve. Umupo ka dyan sa iyong kwarto at sit up straight and head up high and receive the message. Because God will not work unless you give Him permission. Hindi ka pakikialaman ng Diyos kung ayaw mong magpakialam. At hindi ka pangungunahan ng Diyos kung hindi mo sasabihin, "Lord, lead me and guide me." Kaya, if you understand, every time you sit down and watch our broadcast, something good is about to happen. Maybe a person, maybe a timing, maybe an adjustment will collaborate and correlate and will bring you surprises that will make you amazed and make your jaw drop for the bigness and favor na gagawin sa inyo ng ating Panginoon. Kaya kapag hindi updated ang iyong pananampalataya, okay lang. Ligtas naman ako, magtitiis na lang ako hanggang wakas, yun ang maliligtas. Alam niyo ho, ang context ng pagtitiis, hindi ho permanente. Nagtitiis, pero lalagpas din. Imagine niyo kung si Brother Alan, 48 hours nagising. Imagine niyo, hindi mukha ng zombie yan. Kailangan niyang matulog pa din kahit mga 3 to 4 hours break.
Imagine ninyo kung 40 days hindi tayo kakain. Si Jesus lang ho ang nakakaya noon, kaya wag nyo nang gayahin si Jesus. So kaya yung pagtitiis, there are breaks, there are pauses. Kukuha ninyo? There are timeouts. There are sem break. There are holidays. Yung pagtitiis, hindi yan permanente. Kaya yung pagtitiis hanggang wakas siya ang maliligtas, totoo po yun. Pero what I'm trying to say, the real context, you'll be tested, you will be persecuted, but what makes you tested will make you strong. The things that cannot kill you will make the better of you. Kaya kung hindi ka naman kaya patayin ng pagsubok mo, para yan sa ikabubuti mo. If you have a fresh information, the Word of God will not be outdated. It's always updated. Dahil yung John 3:16, nung una mong napakinggan, yun pa rin yung John 3:16 na para ngayon at para sa ibang aplikasyon, pero iisang revelasyon. Ito'y pag-ibig ng ating Panginoon. Maring yung John 3:16 noon, narinig mo sa palengke. Pero ngayon, narinig mo sa live stream. Pero iba pa rin ang dating. Because when you talk about the love of God, hindi mo kayang suklian ang pag-ibig ng ating Panginoon. You say you love God, 2-3 days, you will fail to love Him. That's why you just do it, not just say it, you just do it. Because every time you say it, we might fail. But every time you do it, I need grace. Because it is not our love for Him. What matters most is God's love for us. Because if you know that He loves you, in return, you will be convicted to love Him more and more. Diba? Pag naramdaman mo yung goodness ng Lord, yung mercy ng Lord, abay, para saan pa? Para mag-backslide. Para saan pa? Para hindi ko ibigay yung para sa Panginoon. Pag maranasan mo at maunawaan mo, ibinigay na nga niya ang lahat sa lahat eh. Ano pa kaya yung hindi niya kayang ibigay? Abay, sa lahat ng pwedeng makapagbigay ng lahat sa lahat, Diyos lang ang pwedeng makagawa nito. Kaya what I have to do is honor Him. God is not requiring us to pay Him back. What God requires us, simple, to honor Him. Because when you honor Him, everything follows. Pag pinararangalan mo ang Diyos, bulsa mo susunod. Pag pinararangalan mo ang Diyos, oras mo susunod. Pag pinararangalan mo ang Diyos, yung excellence mo ay gagawin mo para sa Diyos. Yung paglilingkod mo sa opisina, sa boss mo, hindi mo gagawin concentrated para ikaw ay ma-promote at maging supervisor. Ginagawa mo ito sapagkat ikaw ay naglilingkod sa Diyos, hindi sa tao. Sapagkat ang nagpo-promote ay ang Diyos, hindi ang tao. Sapagkat pag ang Diyos ang nag-promote, laging higit sa iyong kayang isipin at kayang sukatin. So when you do it all out for the glory of God, you know, wala hong nalulugi sa nag-iintay, wala hong nalulugi sa kahulihan. Ang nahuhuli, mauuna. An update is required for the system to function well, to fix the issues, to fix the bugs, and to have the better performance of mga naka-install na features dun sa yung camera, like better camera capture, speed up the process, pabibilisin niya yung pag-receive mo ng mga information. Software updates are important because they are often included in critical patches to security holes. Kaya kung titingnan ho natin, the process of computer, I'm not a techie guy. Ako ho ay slow pope. Sabi ng anak ko, Daddy, you're a slow pope. Sabi ko, ano yung slow pope? Mabagal kang kumilos, Daddy. Mabagal kang makaintindi. Ay, pagka sinabi mo yan sa tatay ko, Dad, mabagal kang umintindi. Nako, umbag ka. Pero kapag eto na, millennials, Daddy, medyo, ang bagal mo naman eh. Pero pag you just put it in a practical way, it's a joke and you compliment. Pag ikaw lagi tampal at sampal ka agad, naku po, wala na. Maglalayas na yung anak mo. Pagka konting sagot, galit, sigaw, it will not work that way. Pero pag sinabi mo, anak, saan mo ba nakuha yung slow pope na salitang yan? At magkukwento na yon. People of today need someone to listen to them. Yan ho ang scarcity ho sa ating panahon.
Marami hong gusto kasing magsalita, pero sa puro totoo, walang nakikinig sa kanila. Maraming nagpo-post sa Facebook at maraming nagla-like sa kanila, pero sa puro totoo, walang nagmamahal sa kanila at umiibig ng totoo sapagkat mismong asawa nila, niloloko sila. That is a sad and fact and truth. Kaya sa atin hong panahon, more time of listening. More time of listening. And I've learned that a lot from my wife. Nang sabi niya minsan, bigla siyang umiiyak. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Hindi mo kasi ako kinakausap. Sabi ko, ganun ba? Lagi naman mo naman ako nakikita, naka-quarantine na nga ako dito eh. Paano pag nandito ko sa bahay? Facebook. Pag ganyan, ganun, kausap si ganito, tawag, telepono. At it shocked me. Physically present, pero absent ang iyong emotional support. And what I've learned is, I need to be updated. Hindi ko mo ikaw ang ulo ng tahanan, hindi ka na pwedeng mapayuhan ng leeg ng tahanan. Sometimes it takes humility to admit that you do not know everything. Na kahit sa isang 7 years old, may makakapulutan kang aral at may matututunan ka sa kanila. You know what? I'm so blessed kay Rap-Rap si Sister Rachel. For some, it's baduy, it's so corny when you post at a young age. Ang gusto nila, TikTok, avatar. Hello, mga nag-a-avatar dyan. Alam niyo, masama yung avatar. It's a Hindu practice and you are worshiping the God of Vishnu or whatever. Kaya yung mga nanonood sa akin, mga parents, ang tatandaan nyo na nag-a-avatar pa kayo. Hello, nakakahiya naman. Anyway, so, si Aris biglang kinabahan Nagpalit ka agad. Sabi, baka masuspindi ako ni Pastor Biglang naggitara na yung kumakaway-kaway pa, dumudungaw-dungaw pang gano'n Alam niyo mga kapatid, it is ano ba tawag doon, Harney? Prone sa security, di ba? Because when you welcome the app, iaalaw mo siya sa access ng camera, all the contacts, all your addresses, ng lahat na nandun sa cellphone mo, sa mobile mo, nandun lahat ma-access na nitong mga avatar na to at mga TikTok na ito. Kaya ako pero biro, call me baduy or makaluma. Pero kahit makaluma ako, updated ang aking prinsipyo. You don't need somebody's appreciation just to value yourself. Hindi mo kailangan na matuwa sa iyong maraming tao, kaya kahit magbuka ka ng tanga, basta mas maraming like, okay lang, kaya kahit mukha ka ng bobo, at mukha ka sinto-sinto, basta sila'y masaya, yun ang nangyayari, yun ang mahirap sa social media. Pag mas tanga, mas kakatawa, yun ang mas pinapanood. Pero yung katotohanan, ayaw nila. Pero tandaan po ninyo, ang nagmamahal ng katotohanan, yun ang yayaman, yun ang uunlad, yun ang magiging dakila, yun ang magtatagumpay. And many are choosing the wrong side. And few are running in this path, a path of righteousness and a path to a better destiny. Kaya we are exposed when we will not update our relationship, our prayer focus, our Word of God daily devotion. If you update something, you make it more adjusted and modern, and it adds new parts to it and giving you information. Palitan natin. Kapag ka nag-update ka ng software, it develops, it improves your performance of the machine. Pero pag nag-a-update ka lagi sa Panginoon, you become more sensible. Ang problema ho ngayon sa mga tao, pag kausap mo, walang kwentang kausap. Puro problema, puro pandemic, puro kapangitan ng gobyerno, na ganito ang ating pamahalaan, na ganito ang dating gobyerno, na ganito ang kapitbahay mo, na chismosa, na si ganito ay may kinakasama, na ganito, ganyan, and so on and so forth. And if you keep on feeding yourself with that kind of knowledge and information, magkakaroon ho ng bara sa alulod. Kaya yung dapat na pinapapasok mo sa puso mo ay nagiging lason dahil hindi tama ang nakalaman sa iyong puso. Remember, higit sa lahat, ang puso natin ay mapandaya. Yes, we are born again and Satan cannot touch us.
But when you have the problem of the heart, your heart will have a problem. Pag may problema sa puso mo, magkakaproblema sa puso mo. Kaya nga, masaya ako nung kausap ko si Brother Aris eh. Brother Aris, sino ang girlfriend mo ngayon? Sabi niya, Pastor, wala na. So sabi ko, wala ka ng girlfriend ngayon. Hindi na po muna. Maligaya po ako ngayon. Ayan. Alam niyo, yun ang mga sagot eh. Pero kapag kayo, Pastor, binasted kasi ako eh. Pero if you think it in a different way, okay lang yan, talks. Darating ang panahon. Darating ang panahon. Yung nang iwan sa iyo, baka yun ang bumalik. Pag may nawala, ibig sabihin hindi yun ang kalooban. Pag may nawala, may ipapalit ang ating Panginoon. Huwag nating ipilit ang ating sarili sa mga taong ayaw. Sapagkat ang pagmamahal hindi pinipilit. Ang pagmamahal ay tinatanggap at inaayunan at pinaniniwalaan. Pag pag-ibig na pilit, huwag kang siksik ng siksik. Pag pag-ibig na pilit, huwag mo nang ipilit. Baka ikaw lamang ay malait. Kung ayaw sa'yo, di wag, di ba, Brother Aris? You need to update yourself that you need not to lower down your value just for the sake of the person. Kung hindi na sila masaya sa serbisyo mo, mag-resign ka na dyan sa kumpanya na yung pinagtatrabahuhan. Kung ikaw ay lagi nang nagdadabog at pag nagpipindot ng elevator, katulad ng isang araw nung nandun kami sa isang mall, nagdadabog yung isang mama at naghihintay na ng pag-uwi. Kung hindi ka na masaya, umalis ka na sa kumpanya. You'll be a burden because the money that is paying for you will not be productive and will not be beneficial and will not be useful. Kaya kapag hindi ka na masaya, don't stay. Kung hindi ka na masaya, go away. Here's the principle that what I've learned. Kapag ikaw ay nasa isang kumpanya o employed ka sa isang kumpanya, don't ever talk bad words or bad things about your company. Ganun din, pag ikaw ay nandito sa simbahan ito, don't ever speak bad things about your church. It is unethical. It is immoral. Sisiraan mo yung kumpanya, sisiraan mo ang church. Ikaw naman ay kasali sa team, ikaw ay kasali sa ganito, at ikaw naman ay magagalit pag pinapalo ka sa iyong place. Ikaw nga yung nag-place, kaya ka nga namin pinapalo up. Hello! Tapos kayo sasabihin mo, nasasaktan ka. Ikaw nga yung nangako at kami lamang ay nagpapaalala ng iyong pangako. Kaya mang islaw, huwag kang mababaw. Sapagkat ang mga mababaw, maingay. That's why this time you need to have an update. Go back to the Word. Maybe there are loopholes. Go back to the Word. There might be glitches. Baka nag-glitch ka na o naghahang na ang iyong system. Go back and need to reprogram your mind. You need to be updated. As Bible believers and Bible-believing Christians, we need to start in focusing in the Word of God. Because faith comes by hearing and hearing of the Word of God. We need to live the fundamentals of a Christian life. Do not stop on your salvation. A Christian life is like a mathematician. You keep on adding things. Ito na ho, dito na ako magsisiroin ng pinaka-solid dito sa message. Faith is essential for spiritual growth. Kaya ang sabi ho ni Pedro, pag binasa ho natin yung verse 5, make every effort to respond. Pag sinabing make every effort sa Tagalog, gawin natin ang lahat ng kakayanan, lahat ng bagay, gawin natin para tumugon sa pangako ng Diyos at mga ipinag-uutos ng Panginoon. Ang sabi ho doon sa verse 5, supplement your faith. Pag sinabing supplement, dagdagan. Di ba we have the vitamins, the supplements. Meron ka ng iron na present sa iyong katawan, pero dahil medyo anemic ka, you need to add up. So for me, an upgrade is an addition. So sa iyong pananalig, number 1, you need to add up moral excellence. What is the moral excellence? Delikadesa, tamang pag-uugali, right behavior. Moral excellence, you don't cheat, you don't lie. You don't take advantage. That is moral excellence.
Moral excellence, moral ascendancy is when everybody's doing the wrong thing, you stand out and move against the flow. That is moral excellence. Again, you started with faith. And what is that faith? You believe in the Lord Jesus Christ, that He's the Son of the living God. He's the way, the truth, and the life. But you should not stop there. But you need to add moral excellence. So pagka maganda ng moralidad mo, maganda ang gawin mo, magalang ka sa nanay, tatay mo, mapagmahal ka sa iyong biyanan, mapagmahal ka sa iyong kapitbahay, mapagmahal ka sa iyong pastor, that is morality. At you love your wife, you love your spouse, the one and only, nag-iisang Eva, hindi iba-iba. Hello? Kaya hindi ka dapat nakikiapin kapag alam mo na kahit ikaw ay balo at yung kinakasama mo ay may asawa, ang tawag dyan ay pakikiapin. Yan ay kasalanan. Hallelujah! Alam mo ang katotohanan pero hindi mo ginagawa ang katotohanan, ikaw ay nasa kasalanan. What if you die tonight? And you say you are a Christian and then you are not living under the principle of being a Christian? I'm sorry. That's why you need to update your faith. Kasi minsan namamanhid na po tayo. Akala natin tama, pero sa puro totoo, may tama ka. Akala natin maganda at maayos, pero sa puro totoo, pangit! Sapagkat bingi ka na sa mga payo ng mga taong nagmamahal sa iyo. Hindi, Pastor, in love kasi talaga ako eh. Kaya okay na kami mag-live-in. Okay na kami magsama. Okay na, anakan lang niya ako, souvenir lang naman. Medyo, tapik-tapikin mo muna ang pisngi mo. Anong souvenir? That is morality. Nalulungkot kasi ako, pastor. Kasi pastor, ganito, alam niyo naman, 5 taon na akong walang asawa. You need to have an update. You need to wake up yourself. You might be callous. You'll be an adamant. Alam niyo yung adamant? Yung buto ni Wolverine, adamantium. yung hindi ma-break ang buto ni Wolverine. Matigas ang puso. Pero ang lakas mag-hallelujah. Ang lakas makaiyak pagka napapatungkol sa salita ng Diyos. Pero outside expression, but poor in the impression. Expression. Impression. So, expression is your performance outside. But the impression is the motivation toward your soul, spirit, and your emotion. I heard one time, sabi ni Creflo Dollar, if we will not deal with our emotions, we are prone to sickness. We are prone for lapses of decision. Kaya kapag hindi ayos ang atin ng emosyon at mga pagpapasya, marami hong pagpapasya ay hindi nakakapagbigay sa atin ng tunay na kapasyahan dahil nagmamadali ho tayo. But if you have the moral excellence, hindi ka nagpatudyo sa mga unbeliever mong kaibigan. Okay lang naman, sabay lang kayo. Sabay lang kayo pag-uwi, may sasakyan, nakikisabay ka. At ikaw naman, nakikipagbiruan ka doon sa driver mong kaopisina. At ikaw ay nagpapakiliti-kiliti sa tagiliran. At kayo ngayon ay minsan ay kumakain sa Jollibee. At na-improve ang Jollibee. Kumain na kayo sa Italianis. At kumakain na kayo sa isang luxury restaurant. It's okay, we're just friends. We're just friends. But if you will not check the little things, it's the little foxes that destroy the whole vineyard. Oh, I love preaching. I love preaching the pure, walang halong pakeme-keme at walang magsasabi sa akin na elder na, pastor, wag yan ang ipipreach mo. Parang isang pagkakataon, nangaral ako sa isang malaking simbahan. At ang sabi niya, pastor, ito lang ang ituturo mo. Huwag kang magtuturo ng mga tungkol sa rebulto, ha? Kasi marami dito ay mga hindi pa talaga totoong born again. Baka sila'y masaktan. Alam niyo mga kapatid, ang katotohanan sa simula ay masakit. Pero pag ikaw ay naakit sa katotohanan, ikaw ay magkakaroon ng paglaya at kagaanan. So when you add moral excellence, ano naman yung kasunod na idaragdag natin? Supplement it with knowledge. Ang sabi ni Ernie Baron, knowledge is power. But literally, in the Bible concept or in a divine concept,
when you have the pure knowledge, knowledge is insight. Kaya ang sabi ho ni Haring Solomon, in all you're getting, get wisdom. Get insight. So kapag wala kang karunungan buhat sa Diyos, wala kang karunungan na dalisay na buhat sa Diyos, at ang laging iniisip mo, ikaw ay pinagsasamantalaan. Ang laging iniisip mo ay yung ex-girlfriend mo. Ang laging mong iniisip ay yung dati mong simbahan. Ang laging mong iniisip ay yung dati mong trabaho, yung dati. Alam nyo, kaya nga hindi nagpatuloy dahil gusto ng Diyos isara ang pintuan at magbukas ng panibagong pintuan. Amen. Kaya ka pinaalis doon sa dating bahay para ikaw ay magkaroon ng hamon na mangarap na magkaroon ng bahay. Amen. Kaya, ang isang tao ay kailangang mamatay para ma-restore ang relasyon ninyong magnobyo at magnobya. Amen. Hallelujah. God will create a situation na for the last 5 months, hindi sila nag-uusap, hindi sila nagkikita, hindi sila nagde-date, kailangang magkaroon ng punerarya pass para kayo ay mag-meet ulit at muling ibalik ang tamis ng pag-ibig ni Brother Edmond. Hallelujah. Oh, I love this church. Sa church lang ho ito na ipapublicize. After 5 months, ang sabi nung girlfriend ni Edmond, it's been 5 months. May boyfriend pa kaya ako? God creates a situation to determine the right position. Totoo ito. Pastor, sobra ka naman nang babanggit ka ng pangalan. Because we are real people. We're dealing with real problems. Totoo kaming tao dito, hindi ho kami mga avatar. Totoo kaming tao dito na nasasaktan. Hindi kami pa peace bump lang at hindi kami pa TikTok lang. Kami ho'y mga totoong tao na ang ipinapahayag, nararanasan namin ang kalungkutan. Pero sa kabila ng lahat, ang Diyos ang aming kaligayahan at ang Diyos ay sapat sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng oras. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So if you have the knowledge of who God is, you will not be afraid. Kaya, Brother Edmond, magpa-reserve ka na 500 ang reservation fee ng wedding fee. Kaya Sister Aaron to collect. De, joke lang. Baka magkaroon ng higher demand. Marami magpapakasal sa akin sa December, tataas ang rate fee. De, biro lang. Just kidding. Mamaya mapakinggan to ng daddy ko, magalit sa akin. Biro lang. So, number 3. So when you have the knowledge of who God is, you have your mind has been transformed. Di ba sabi, renew your mind. Di ba? Be ye transformed by the renewing of your mind. That is where your knowledge comes from. Diskarte. Kaya, ako masaya every time na itong mga ito nag-i-improve. Kasi ako, I feel really bad kapag nandyan na lahat, okay na, high-end ang gamit, pero, Pastor, wala talaga may problema Ako hindi naman ako I'm not an angry person. I just keep silent pero nalulungkot din ako. Pagka nga sinabi ni Brother Alan, mga boys, pangit na naman ang sound. Nalulungkot talaga ako. Why? Because I'm trained for excellence. I'm trained for kahit mahal, basta maganda. Kahit isa lang yan, basta it can perform well. Sapagkat naniniwala ako, ang provision ho laging nandyan. Pero yung taong gagamitin should be with the mark of an excellent spirit. Nakakuha ho ninyo. Siguro, I am what I am by the grace of God, pero I don't want to brag anything, but hindi ko naman ho siguro maaabot yung ganitong kalagayan kung hindi ho ako nagtiis, hindi ho ako nagtiyaga, at hindi ho ako nag-intay, at hindi rin ako nanalangin, at hindi ako naniwala. At kahit sa kabila ng pandemya, ang simbahan ay tuloy-tuloy. Ang mga miyembro ay nagbibigay ng tuloy-tuloy. Hindi ko sila pinupwersa, pero they're the ones, Pastor, we want to give. Pastor, we want to bless you.
Because the foundation is sure and the foundation is right. They've been enlightened with the right perspective. You are honoring God when you honor your pastor. You are honoring God when you are faithful to your tithes and offering. You are honoring God when you keep on believing on the vision and the mission of this church. Kaya kapag kakausap ko ang mga ibang kamanggagawa, ang hirap po ng simbahan ngayon, ano? Decline ng offering. Decline ng tithes, walang nagbibigay. Sa chatroom, ano bang ginagawa ninyo para makapagpatuloy kayo? Pastor, ikaw, ano na lang sideline mo ngayon? Sabi ko, wala pa naman. Ako, kailangan ko nang magtinda ng ganito, Pastor. Wala naman nung masama doon. Please don't get me wrong. Kailangan ko nang magganyan. Kailangan ng gano'n. At minsan ay, sila pang nangunguna sa ayuda ng pamahalaan. Nandiyan na ba ang SAP natin, mga kapatid? Sabi ko, SAP, meron kami. Pero yung SAP, wala pa. Dumating ang mga form. Pastor, pipilap ka ba? Sabi ko, hindi. Sayang din ito. Yan ang mahirap. Alam natin na kaya tayong tustusan ng Diyos. Pero sometimes we take advantage. Sayang din naman yan, pera din yan. Anong tawag ho doon? Kagahamanan. Kaya, paano nila makikita sa atin ng Diyos? Kung mismong yung simbahan natin at kongregasyon ay hindi natuturuan para magbigay. Sabi ng isa, mahihirap po ang miyembro namin eh. Abay, problema mo na yon kung mahihirap ang miyembro mo. Sapagkat naniniwala ako kahit mahirap ang miyembro, pag tama ang iyong perspektibo, sila'y iaangat ng ating Panginoon. Yung mga tumatanggap ng tulong noon, sila na ang nagbibigay ngayon. If you will not accept that there will be change, if you will not get yourself updated, nako mga kapatid, mapapagod ka. At pag napagod ka, tatanggapin mong dinaya ka ng kaaway. At pag dinaya ka ng kaaway, tatalikod ka na sa paglilingkod. Katulad ng isang storya, nang sabi niya, hindi naman masamang uminom ang pastor. Si Jesus nga, he turned water into wine. At he deliberately contend na okay lang sa pastor ang uminom. Okay, so sabi ni pastor, wag mo na akong pakialaman dahil meron akong doktrina na nagpapatibay na pwede talagang uminom ang pastor. Okay, sige. Pero lumipas ang maraming mga panahon. Itong pastor na ito ay nalulong sa pagbebenta ng alak. At siya ay nagumo, nagparty na, at nagkaroon na ng mga nightlife, and then eventually, this is a true story. Nag-divorce na silang mag-asawa, they closed the church, and they end up nothing. Kaya tandaan po ninyo, if you will not update yourself with the things of holiness, with the things of righteousness, quote and quote, the rightful living, the right believing, if you will not update it, if you will not pray in the Holy Ghost, tandaan ho ninyo, prayer is not an action. It is an interaction. When you say interact, you have dialogues. Ang prayer ho natin, most often, hindi, Lord, bill mo ko niyan. Lord, bigyan mo naman ako ng Jordan 25. Lord, bigyan mo naman ako ng Mercedes-Benz. Hindi ho laging ganun ang prayer. Ang prayer ho, Panginoon, pagod na ako. Panginoon, ayoko na laging promissory note ang aking tuition fee. Panginoon, ayoko na lagi na kaming nangungutang. Panginoon, gusto ko naman na ako naman ang makatulong at makapagbigay sa mga taong nangangailangan. If you will not altercate, or if you will not alter the same belief again and again, you will be bounded by the same chain na nagkulong sa iyo sa matagal na panahon. Number 4, self-control. Pagpipigil sa sarili. Ang sabi sa Aklat ng Kawikaan, ang taong walang pagpipigil sa sarili ay katulad ng isang bayan o syudad na handang-handang lusubin at pasabugin ng kanyang kalaban. If you lose your self-control, you lose your patience, you'll become a patient. Pag nawala ang iyong pagtitimpi, baka mamaya ikaw ay nakapag-amok na, nakipagsuntukan ka na. Tandaan po ninyo, ang tunay na digmaan ay hindi laging labanan head-on.
ang tunay na digmaan, you have a tactics, you need to have tactics and you need to have a plan. Kaya sa buhay na ito, kailangan may pagpaplano. Kung maingay ang iyong kapitbahay, huwag mo munang awayin at isumbong sa barangay. Manalangin ka muna. Kung yung aso ng inyong kapitbahay laging dumudumi doon sa inyong kalsada, manalangin ka muna. Bago ang inis at galit, huminga ka muna ng malalim. Baka yung galit na gagawin mo'y pagsisihan mo din sa bandang huli. Number 5, 1, 2, 3, 4, 5. Self-control with patient endurance. Number 5, godliness. Godliness with contentment is a great gain. Ano bang ibig sabihin ng godliness? Pagiging makadiyos. That God is the center of your life. God is the one who will provide. Okay lang kahit naunahan ka. Okay lang kahit ikaw ay hindi kasing yaman ng iyong ka-batchmate. Okay lang kahit ikaw ay tinanggihan ng iyong kaibigan. Okay lang kahit nakikita mo na mas nakakaalawan ng iyong kapatid pero hindi ka tinutulungan. Okay lang yan. And that's what we call godliness. You have the control over your being. Don't let circumstances control you. Let God take control of our lives. Godliness is simply, Lord, take control of me. I know apart from you, I am nothing. And then number 6, brotherly affection. Ibigin natin ang ating kapwa. It is our whole duty to love one another. Sabi ni Jesus, whatever you have done to the least of your brethren, you have done unto me. Anong ibig sabihin ng brotherly love? Pagmamahalan, pagdadamayan. Sis, kumusta ka na? Diba? Ito, magugulat itong mga kapatid natin. Dahil yung blessing na padating sa kanila, tuloy-tuloy ang pagbibigay nila ng kaloob para sa gawain. Pero magugulat sila na sa kanilang pagbibigay, gugulatin sila ng ating Panginoon. Sa pagkatandaan po ninyo, you cannot outgive God. Because someone will be used by God to love you and tell you, the Lord told me, I have to bless you. Lastly, love, pag-ibig. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 13, sa last verse, you can have faith, you can prophesy, but if you cannot love, you're like a noise. You can have faith, you can have hope, but if you cannot love, everything is nothing. May pananalig ka nga, ismid ka naman, at hindi mo inaabot ang manugang o ang iyong biyanan na nangangailangan ng tulong. Marami kang memory verse. Nakapunta ka pa sa Jerusalem at nakalakad sa nilakaran ng ating Panginoon. Pero kung wala kang pag-ibig, baliwala ang lahat ng ito. Sapagkat ang Biblia ay isang aklat na hindi nilikha ng tao. Ang Biblia ay inilathala ng isang may akda na siya ay may buong pag-ibig sa lahat ng babasa nito. At ang babasa nito ay ikaw at ako na kahit hindi mo pa siya kilala noon, inibig ka na niyang una at ikaw ay kanyang tinanggap at ang iyong kasalanan ay mayroon ng kabayaran sa krus ng Kalbaryo. 2,000 taon na ang nakalilipas. Palakpakan natin ang ating Panginoon. As I close, as you keep growing, you maintain. Pag tayo ay lumalagot, umuunlad, let us be consistent. We are a good starter, but we are poor finisher sometimes. May mga ganung tao eh. Kasama mo sa planning, kasama mo sa deliberation, ang daming suggestion. Pero dun sa continuity na at contingency, hindi mo mahanap. Hindi mo mahanap na yung may magaling sa electrician, yung may magaling sa pintura, yung may magaling sa ganito. Hindi mo na mahanap, pero kung makapag-suggest, maganda sana dito, pastor. Maganda sana dito. Naalala ko tuloy ng meeting natin. O sige, maganda ang sinasuggest mo, ikaw ang gumawa. Diba? Let us be frank. Madali ho. Madali. Sana nandito ang drum set. Sana nandito. Sana ang ating worship leader ay dalawa at may isang lalaki at may isang babae. Sana ganito, meron tayong ganoon. Everything that we need to do, it needs budget. It needs people. Kaya, it should be our driving force. Comment mo, suggest mo, ikaw ang gumawa at ikaw ang tumulong. Di ba? Ang saya no. Kulang sa lightings. O mag-research ka kung ano ang dapat gawin para sa lightings. Di ba? Kaya katulad kanina,
Sabi ko, Brother King, ba't wala tayong preview dito? At walang lumalabas na camera 1 and camera 2. Sabi ko ni King, Pastor, pagka ginalaw ko to, mawawala yung ano. Sabi ko, sige, hayaan mo, pag-aralan natin. Kaya ako, I never stop learning. I always look on how can I improve. I always listen to preachers. How can I improve? How can I minimize the minute, ma-maximize ko lahat ng aking pwedeng sabihin in the span of 1 hour so that people will not be bored and will not get hungry? Sasabihin nila, lagpas isang oras si Pastor. Pero kailangan, masanay ako in the span of 1 hour. The things that I want to say, the revelation, and the things that you need to get, kailangang makonsize ko doon sa oras na ibinigay sa akin. Kaya every Sunday, I expect that I will be the better version of myself. Kaya dapat kayo sa worship team, pinakikinggan ninyo yung kinanta ninyo ngayon. Ako, promise, honestly, every Monday morning pag nagbe-breakfast ako, bago ako mag-broadcast sa 7:30 a.m. broadcast ko, 5:30 gising na ako. Medyo morning person na kasi ako ngayon. Dati hindi. 5:30 habang ako ay nagko-contemplate, nagme-meditate, ang background ko, preaching ko. Because I want to realize, teka, baka mali yung verse na sinabi ko. O baka mali yung context na akin so that I can improve. For you to improve, learn from yourself. Right? Sapagkat siyempre, yung iba naman, di naman makakapag-comment lahat dahil matatakot. Nakakaya naman mag-comment kay pastor. Ikaw na mismo mag-comment sa sarili mo. At doon makikita mo. You will grow, grow, and grow. And you will accept the fact that learning never stops. You will maintain productivity and what? Usefulness. So kapag tuloy-tuloy ang iyong pag-unlad, tuloy-tuloy ang iyong upgrade, tuloy-tuloy ang iyong adaptation, tuloy-tuloy ang supplemental values and virtues of the Word of God and the knowledge of who God is, you will be productive and useful for the kingdom of God. Do not be entangled with the schemes of the enemies. Don't be caught again. Do not forget. Ang ganda nito mga kapatid. Do not forget to remember. Huwag mong kalimutang alalahanin. Kinalimutan mo na. Huwag mong kalimutan, kaya ang dapat mong gagawin, dahil hindi mo nga siya dapat makalimutan, ang dapat mong gawin, alalahanin. Don't forget to remember that you are, double C, called and cleansed. You've been chosen, you've been anointed. Kaya ako, ang gagawin ko, pagpabutihan ko, pagpapastor, pagbubutihan ko ang lahat ng pwedeng planong ipagawa sa akin ng Diyos. I will find throughout, ano kaya, hindi lang activities, but how can I be of value of service for the kingdom of God? Don't forget to remember, you are called and cleansed. It might be hard, but do not fall away. No matter how long you travel from the wrong direction, it is not too late to turn around. Most often, in our hands are full of treasures, but yet we are still looking for the trash and the garbage. Minsan, hawak na natin yung yaman at pagpapala. Pero minsan, ang gusto nating hanapin, mga basura pa rin. Ang gusto nating hanapin ay yung mga pangit pa rin. Pero kung titingnan mo yung mga kamay, ang iyong kamay ay may pahid ng langis ng Panginoon para magtagumpay. Kaya lahat ng iyong gagawin, pag si Jesus ang kaagapay, tiyak ang tagumpay at ang buhay ay makulay dahil sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. I'll close with this story. This is a true story. Merong isang old couple na isang malamig na panahon, tagyelo. Brother, dito ka na. Tagyelo noon. At wala na silang mahanapang ma-check-in ng hotel. At pumunta sila doon sa small hotel sa Pennsylvania at gusto nilang mag-check-in. At ang sabi ng receptionist, a young man named George Bolt. At ang sabi niya, Sir, I am very sorry. The rooms are full. At kita niya, puyog na puyog yung mag-asawang matanda. Pero, sabi niya, meron akong pwedeng ibigay sa inyong kwarto so that you can spend the rest of your night. Doon sa tulugan namin ng mga servidora. Pero doon sa quarters namin, hindi man ho ganun kaganda, pero makakatulog kayo ng mahimbing. May unan,
at may kumon, kayong mag-asawa, pwede ho kayong makatulog doon. Maayos ho yun at malinis. At in-accommodate niya ho yung matanda, yung mag-asawa. At kinabukasan, nung sila ho ay nag-check out, pasalamat na pasalamat ang matanda. At ang sabi niya, maraming salamat for your kindness and goodness. I want to correlate with the message of being updated. Do not forget to do some of random act of kindness to everyone. He might be a believer or unbeliever or traffic enforcer or janitor o police pa yan. Do not forget to do some act of random kindness. At ang sabi nung matanda, maraming salamat. Nagbigay sila ng token of appreciation, nagbigay ng bayad kahit hindi naman pinababayaran. Sabi nung binatang lalaki, wag na po, wag na kayong magbayad. Hindi, para sa iyan, for your courteousness. And here is my calling card. By the time na may kailangan katawagan mo ako. Meron ka bang calling card? Ang sabi ng matanda. Wala po, pero ito po ang aking contact number. 2 years later, nalimutan na niya yung senaryo na siya'y nakagawa ng mabuti para doon sa dalawang matanda. At itong matandang ito pala ay isa sa pinakamayamang may-ari ng hotel. This is a true story. The Astoria Hotel. Ang sabing ganoon, magtatayo ako ng hotel, pero gusto ko sana ng isang manager na kasing wit mo. Maasikaso, mabilis mag-isip. Kaya ako natutuwa kay Brother Aris. Dati sa Green Hills, laging late ito eh. Kaya pag magmi-meeting kami, ang pinag-uusapan namin, yung laging late attendance. Pero salamat nung nandito na sa Binyan. He's not causing me a headache na yung issue. Nauna pa sa akin. Kanina dumating to, mas una pa sa akin. Sabi ko, bike ni Aris yan ah. Sometimes, you need to improve yourself that every time you are dealing with the same issues, pinangangaralan ka at pinagsasabihin ka sa same issue, mag-isip-isip ka na. Baka hindi lamang ikaw basta matanggal, baka ikaw mismo mawala ng karir. Kaya you need to have a self-help improvement. I-update mo. Pag lagi ba namang late, pag lagi ba namang delayed ako magbigay ng lineup, hindi ako nagpa-practice, pinapaalalahanan lagi ako. Mga kapatid, kaya hindi umuusad ang isang bagay o ang isang organisasyon. Sapagkat kahit ikaw ay isang janitor o isang garbage collector, if you will not perform well according to the system or to the process, it will affect the whole organization. Kaya itong mamang ito, he has a high and good spirit. At ang sabi niya, kailangan ko nang magmamanage na isang lalaki na jolly, with a good perspective, and a good behavior, a good character. 2 years later, the same clerk received a letter and recalling the storm and how gracious his gesture was toward the couple. He received a one-way ticket to New York, along with a note asking the young man to leave for the city immediately. The couple received him in New York, and after a short exchange of pleasantries, the husband took the clerk to Park Avenue and pointed towards a tower new building. As he pointed, the elderly man said, "Diyan sa bakanting loteng yan, magtatayo ako ng hotel at gusto ko ikaw ang mag-manage ng hotel na yan." What's the point? You may do good things today, but you will not benefit it instantly. But it is the God who sees us doing things perfectly and harmoniously. God will reward us and pay us off for the good things that we have done. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya ano hong nangyari? Si George Bolt became the manager, the great manager of William Waldorf Astor Hotel. At siya ho ang nag-introduce ng room service. Siya ang nag-introduce na wag nang i-separate ang babae sa lalaki pagpapasok ng hotel. And he also introduced putting a bouquet in every hotel room. May flowers pagka honeymoon,
may dyaryo tuwing umaga. Siya ho pala ang author ng lahat ng ito. Minsan kasi hindi natin ma-exercise yung gift natin dahil wala pa dun tayo sa avenue. Pero ako nagpapasalamat sa Panginoon. I have a lot of good ideas. But as I work with my dad, syempre pigil yung aking ideas. Syempre it might not fit in for his thing or for his very nature. Dahil ang tatay ko kasi spontaneous yan eh. Pag gusto niya mag-taping, babanat na. And sometimes I get frustrated. I want this, I want this, I want this, I want this. Pero alam niyo, totoo ang Diyos, ilalagay ka niya kung saan ka mag-i-excel. Ilalagay ka ng Diyos kung saan ka malayang magagawa mo kung ano pa yung pwedeng i-improve. And for me, being a pastor of Binyan, Laguna, is a difficult decision. But through that, I have learned to upgrade. Maging pasensyosa, maging matyaga sa mga kasama sa simbahan, maging pasensyosa, papaano mag-raise ng pondo, papaano mapalaki ang kaperahan, at para yung taga-ingat yaman ay merong iingatang yaman. Merong mga ingat yaman, wala namang iniingatan. At salamat sa Diyos sa tayo may iniingatan. At ang ating iniingatang yaman, hindi bumababa ng 6 na digit. 6 na digit. Nakuha nyo na yun. 6 na digit. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Because why? Because that is what happened through the season. You learn to upgrade and you learn to trust God all the more. In difficult hour, He will crush the devourer because God is good all the time. Manalangin po tayo. Aming Ama, marami pong salamat sa